Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Katagang huwag nating ilalagay ang bata sa ating mga kamay. Minsan ho'y partner, ito'y pwede ring madaling sabihin. Pero mahirap gawin kung hindi ikaw ang nasa kalalagayan. Halimbawa, ay noon hong rider na may anak na 3 taong gulang na binubuhay, na ang balita ko'y may autism pa at nakamamatay lang nung asawa. Pagkatapos walang kaginsa-ginsa ay nagtatrabaho ng patas, parehas, legal. Ay bigla na lamang hong sasaksakin ng kanyang mismong pasahero at aagawan ng motor. Pagkatapos na sasabihin ho ng sospek hindi raw sinasadya. Meron bang hindi sinasadya na ilang ulit na pala niya itong ginawa, partner? Tsaka yung hindi sinasadya na saksakin? Oo. Bakit? Ano ang rason, di ba? Anyway, much as we want to make our own commentary, kakausapin muna natin ang hepe ho ng Caloocan Police at pasalamatan natin sa kanilang maagap at mahusay na pagtatrabaho sa insidenteng ito. Si Colonel Joey Gofford ng Caloocan Police. Colonel, magandang hapon. Si Henry Uri at si Karen Oyong sa DZRH. Magandang hapon po, Colonel Gofford, sir. Yes, ma'am. Sir, magandang hapon din po Opo, sa mga nakikinig po sa atin. Colonel, kami po'y magtatanong sa inyo at magpapakwento at the same time. Ayun ho bang tama ba yung narinig namin? 3 taong gulang yung anak nung biktima at may autism, with all due respect sa family. Tama po ba yun? Base po doon sa mga komento po, tama po 'yun may naiwan nga po siyang anak po niya na 3 taong gulang po at medyo may mentally challenged po. At ito ho ay siya lamang ang ngayon ay bumubuhay doon sa bata sapagkat yung ina ng bata ay sumakabilang buhay na rin. Tama rin po 'yun, opo. Opo. Okay, so bago po si Karen, kumusta na po muna yung pamilya? Kumusta po sa mga oras na ito? Maayos na ba ang burol? Ito ho ba ay naaalalayan lalo na po ng inyo pong tanggapan at ng pamahalaang lokal ng Caloocan? Opo, ito naman po yan na-assistihan po natin at maayos naman po yung kanyang burol. In fact, even po yung ating Move It company po is tumulong na rin po sa pamilya. Nagbigay na rin po sila ng kanilang suporta at ina-assure po nila na naka-insured naman po yung rider natin, and maliban po roon ay siya po ay makakatanggap ng tulong din po sa kumpanya. Dito naman po sa ating local isa nakikipag-coordinate na rin po sila sa kanilang sa pamilya po ng naiwan po upang makapagbigay rin po ng tulong. Okay. So, sino po ang naiwang pamilya? Kasi yung misis, sabi nyo nga po, Colonel, ay sumakabilang buhay na po. Aside from yung anak po na binubuhay, kumusta naman po ang inyong pakikipag-usap din siguro sa mga magulang nung biktima? Paano po ba nila tinanggap yung sinapit po ng kanilang mahal sa buhay?
Unang-una ho sa lahat, medyo talagang mabigat po talaga sa kanila, no, yung nangyaring insidente. Dahil wala na nga ho itong kanyang ina at dahil dito sa insidente, nawala rin po yung kanyang Yung ama, tatay. oo. Sa kasalukuyan po, yung nasabing bata ay nasa pangangalaga po ng kanyang kapatid po. Kapatid ng biktima po. Bali, tiyahin nung bata. Tsahin, oo. Oo. Yung suspect naman po, taga Caloocan din po ba ito? Tama ba, sir? Or taga ibang lugar po? Colonel Goffort, sir? Hello? Opo. Yung suspect po na sumaksak sa biktima po, taga Caloocan din po ba o taga ibang lugar? Ay, taga ibang lugar po, no? Bali, ang nangyari po, na biktima po natin na was contracted po dito sa Bulacan po. Okay. At nag-request po yung suspect natin na ihatid po siya rito sa Caloocan, particularly po dito sa Barangay 20. At Opo. doon nga po na bigla po niya sinaksak itong ating biktima at kinuha rin po yung kanyang motor po. So ang motibo po ay pagnanakaw ng motor, ano, Colonel? Tama po yun, pagnanakaw po ng motor. Sa ngayon po, yung ating suspect po is nahuli na po. Nagkaroon din po siya ng kaso dito sa Malabon kasi right after po ng insidente dito sa Caloocan ay tumakbo po siya ng Malabon at doon po siya nasakote ng mga pulis po natin. And nakasuhan na po itong suspect natin ng robbery with homicide and carnapping po. Opo. Ang status po nito is no bail po ang recommended na. Colonel, taga Bulacan ba ito mismo o dayo din lamang sa Bulacan o may binisita sa sa Bulacan pabalik ng Kamanaba? Colonel? Colonel Joey? Hello po. Yeah. Colonel Joey, yung suspect ho ba ay mismong taga Bulacan o may pinuntahan lang sa Caloocan at siya residenteng tunay ng Kamanava? Yung suspect po natin is taga Malabon po, no? Pumunta lang po siya dito sa Bulacan upang humanap po ng kanyang mabibiktima po. At siya po ba ay may prior na mga kaso? Aside from this, ito pong pagsaksak at pagnakaw po ng motor ng biktima, meron din po ba siyang mga kinakaharap na kaso before, Colonel Goffort, sir? May record, ika nga. May mga lumutang po na ibang complainant na naging biktima rin po ng suspect natin. At yung isa nga po ay taga Cavite po. Diyos ko, kung saan-saan siya nakakadating. So from Malabon, pumunta ng Bulacan para mambiktima, tapos nagpabook. Ang biniktima ay isang motor rider, sinaksak sa Caloocan, pagkaalis ng Caloocan, dumiretso ng Malabon, at doon uli ng biktima hanggang sa mahuli. Colonel, ano ang profile nito? Ito ba'y may trabaho, may anak, may asawa? Ano ho itong suspect na ito? Base po sa aming investigasyon, ito po dati na pong nangulungan sa kasong robbery po. And meron po siyang asawa, ngunit siya po iniwan na. And lumalabas po na kalalaya-rin lang po ng suspect po natin. Okay. Ano po, ito ho ba'y napadrug test? Ito ho ba'y nagdodroga? Paano ho bakit nagiging ganon ang takbo ng kanyang utak? Well, sa ngayon, hindi ho natin masabi, no? But of course, sinubject ho natin ito sa request po ng drug test. However, dinecline po niya, no? At karapatan din po niya yon. And patuloy pa rin po yung pagpo-profile natin dito sa ating suspect po. Nakausap po ninyo ba ito ng personal, Colonel? At ano ang inyong napag-usapan if you can share with us? Well, ang makikita, nung nag-usap po kami, wala naman ho siyang binabanggit. Ang binabanggit lang naman po niya is hindi raw ho niya sinasadya at nabigla daw po siya. Of course, hindi ho kami naniniwala doon kasi kitang-kita naman po doon sa CCTV. Kanyang mga action na talagang premeditated. May intention siyang, may intention po siya talagang saksakin at agawin ng motor. In fact, doon sa pagre-review po ng CCTV,
ilang beses na pong umikot yung motor, and consistent po yun doon sa amin theory na talagang naghahanap po siya ng lugar na medyo wala ko talaga makakapansin po sa gagawin niya po krimen po. Pero may CCTV nga po dun sa lugar na yun. No? Private po ba yung CCTV na yun o CCTV po ng Barangay. ating LGU o barangay sa Caloocan na Colonel Gofford, sir? Sa barangay po yun, ma'am. Buti na lang may mga CCTV. So malaking tulong din po ito sa pag-imbestiga. Malaking tulong po sa amin po talaga yung CCTV. At meron agad kaming napagsisimulan at mapagsisimulan ng follow-up po. Pero Colonel, mayroon possible ba na mayroon siyang kasama? Possible ba na may mga barkada pa siya na gumagala na ganyan din ang modus? Iniimbestigahan po natin, but etong sa insidente na to na nai-involve ang suspect, lumalabas po na solo katawan lang po niya yung lakad po na ito. Oho. Pero ito hong pangyayaring ito, Colonel, very challenging ito sa, of course, sa inyo, sa mga otoridad, sapagkat laging ang inaasahan ng ating mga kababayan, siyempre, ay hindi mangyayari ito. Pero ano ang mga learnings on the part of you as a local police chief? Ano ang mga nakikita ninyong kinakailangang immediate and doable na maaari pong maging measures, at kung hindi man 100% mawala ito, ay maiwasan ito? Ini-encourage po namin lahat ng mga nasa TNVS po na maging maingat po do sa pagbubuk po ng mga pasahero po nila. And of course, pag nakita na po nila yung pasahero nila, dapat i-check po nila do sa booking kung siya nga po talaga ang nakabook. Kasi lumalabas din sa aming investigasyon na I think hindi ho ata nakabook itong suspect natin bagkus ito'y kinontrata at dinala po rito sa Caloocan po. So hindi ho siya formally na nag-book doon sa Mubit? Opo. So parang nangyari, partner, parang nag-usap lang sila. Maaring baka dumaan doon sa lugar. Kontrata lang talaga between yung biktima at yung suspect. Pero kahit pa sa ganun, sa kabila niyan, Colonel Gofford, sir, nabanggit nyo na tinutulungan pa rin naman po ng, tama po ba, Movit, yung kumpanya po, kung saan siya nagtatrabaho, tinulungan pa rin po siya. Tama po yun. Talagang sinuportahan po talaga ng kanilang kumpanya. In fact, sila po yung unang sumuporta at inassure po nila yung pamilya na magbibigay po sila ng tulong po sa kanila. Pero ito yung paalala, partner, and Colonel Gofford, sir, siguro para sa kaligtasan na rin ng lahat. Lagi rin po kasi nagpapaalala yung mga online apps, mag-order through the online platform, mag-book through the online platform. Tama po ba? Medyo mahirap po, medyo risky po yung ginawa nung biktima. Hindi naman sa naano po natin, dahil nangyari na nga po at ayaw naman po natin itong pangyayari ito na ikinasawi ng isa nating kababayan, pero siguro another lesson learned, mas maigi po siguro kung lahat na lang po ng transaksyon ay dadaan sa online platform. Tama po ba? Well, makakatulong po yun, kasi at least namo-monitor po ng kumpanya kung talagang nakarating na po talaga itong rider natin sa kanilang destinasyon. At kung may discrepancy po do sa pagpunta doon sa destinasyon, ay agad po nilang maipa-flag at maitakot po yung attention ko sa mga Colonel, maaari ba hong ma-suggest? I'm asking this because you are more expert when it comes to security and police matters and privacy matters. Maaari bang, lalo pagkaganyan po ng mga malalayang lugar, wala ba tayong lalabaging batas, partner, kung halimbawang ako ang motor rider, bago kami umalis nung aking iaangkas, bago ko siya sakluban ng helmet, magsiselfie muna kaming dalawa at ipapadala ko sa aking kamag-anak na itong taong ito ang sakay ko
at ihahatid ko siya sa ganito maliban sa nakalista yung pangalang doon sa booking app. Kasi kung biglang inagaw din ng angkas yung cellphone at dinala yung motor, magtatagal bago mahahanap yung tao Kernel, pwede ba yon? Pwede po yun, depende po doon sa policy po ng kumpanya at sa agreement po ng magiging kliyente po. Papalagay ko posible po. Hindi po tayo nakakasigurado kasi kailangan i-konsulta po rin natin ito sa mga mambabatas po. Pero natin. kung yun po kung i-amend po yun as policy nung apps o nung kumpanya, there's a big possibility na pwedeng gawin yun, Kernel, ano? Yes po, especially po kung kasama po doon sa agreement na nagsasabi po yung mga riders po o yung mga magtatangkilik po ng TNVS na they would allow po na to take pictures po. Basta may may paalam po dun sa dun sa angkas din naman, dun sa kliyente kasi privacy din naman po nila ang malalabag if ever na ipapadala sa isang pribado rin po na tao unless there's an agreement na ipapadala yung litrato sa kumpanya at ang kumpanya lang po ang tatago po o di naman kayo magsi-safe keep po nung photos na yon at hindi po gagamitin sa kahit anuman pong mga kung ano man pong aktibidad online. Kasi cybersecurity din naman po at privacy po ang ating pinag-usapan naman dito, Colonel, no? Tama po yan. Kasi, Colonel, sa panahong ito, medyo nakakatakot na nga. Hindi kasi ito lang ang nangyari mayroon pa lang isang sumakay naman sa Tondo, binaril naman sa Carmona sa Cavite. At prior to that, marami na rin tayong nababalita ng mga ganyang pangyayari. But at any rate, Colonel, salamat po sa inyong maagap na pagtugon at pagtulong sa biktima, lalong-lalo na ho. At yung suspect po ay mananatili na sa kustodiya muna ng City Jail ng Caloocan. Sa Malabon po. Sa Malabon. Po, nasa Malabon po siya. At separate po yung kasong hinaharap niya rito sa ating Caloocan po. Diyan po sa Caloocan, ano po yung kasong isasampalaban sa kanya, sir? Nasampahan na po natin siya ng robbery with homicide and carnapping po. And ang recommended bail po is no bail po ang recommended po doon sa kasong isinampa po natin sa kanya. So iba naman po yung kaso na kanyang isinampalaban sa kanya ng Malabon naman po, sa Malabon. Tama po 'yon. So doble nga harapin niyang kaso. Dapat mabigat din. Colonel, thank you so much for joining us. Thank you po, sir. Maraming salamat din po. Si Colonel Joey Gofford, ang hepe ng Caloocan Police. Liban doon sa binabanggit natin, baka mga TNBS and yung mga kumpanya na mga ganyan baka pwedeng pag-aralan ninyo yung binabanggit natin na i-amend din nyo sa inyong policy. At part na magiging agreement na mga magbubuk yung sila'y pipicturean. Tama si partner, padala sa inyong may part doon sa apps na yung picture isa-send doon sa kumpanya. Or video. Or video. Dashcam video sa loob. Kasi ang nakakapag-alala ho, pag biglang inagaw din yung cellphone, partner, wala nang paano mo hahanapin yun? May mga ganyan na hindi. Dapat may dashcam siguro na ikakabit sa loob na lang. Para automatic pagpasok pa lang, kuha na. Na naka-monitor doon sa kumpanya. Pero dapat nakalagay doon sa platform, doon sa app, bago ka mag-book na you agree. May ipipress ka doon na I agree that my photo will be taken or my video will be taken but will be used blah 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 and will not be used for any without my authority or permission or consent. Pag-aralan niyo po yan, mga kumpanya ng transport services and rider services. Kasi safety ng pasahero at safety din naman ng rider at driver ay mahalaga. At palagay ko, mas dadami ang inyo pong kliyente kung may ganyan kayo sapagkat ngayon po ang security ng inyo pong mga customer ay nasa sakripisyo sa dami po ng mga walang hiya na nga po ngayon na naggalipana na naman po sa kalye. Tsaka syempre partner, itong issue naman na to na pinag-usapan natin, yung rider, yung empleyado naman nila, ang biktima, ang pasahero, ang suspect, ang may masamang motibo, 'di ba? Talaga hong nakakapanghapdi po ng kalooban ito pong nangyari ho doon sa
sa driver po ng TNB ng movement na ito, ano ho. At siguro lahat ngayon, partner, kung ikaw naman ay hindi nakikisimpatiya at kung ang simpatiya mo ay doon pa rin sa suspect o doon pa rin sa nanaksak, may problema ka naman na siguro. Grabe naman, partner. Ice pick, diba? saksakin ng ice pick. Dala-dala mo yung ice Partner, pick. alam mo ba kung So, ibig gaano sabihin, may plano ka talaga magnakaw. Alam mo kung gaano kahaba yung ice pick? Ilang Would you believe? pulgada? 13 13 inches. Mas mahaba pa sa isang ruler. Oh, ang laki. Yun ang isinaksak at ibinaon doon sa, I think, tagiliran o dun sa may ribs nung Nakatakbo mama. pa yata yung suspect ng konti no? Oh, pero wala, nag-collapse na siya after a few meters yata, a few feet. Partner, yung habang yun kung dito ka sa tagiliran binanata, aabot talaga sa puso mo yun. Oo naman, mga vital Mahaba. organs. At kita mo doon sa pananaksak ng mama, talagang inarak-ak niya. Gumagano yung suspect Grabe, no? Talagang sabi nga po ni Kernel, kaya pumunta ho ng Bulacan, naghahanap na ho siya ng mabibiktima pala. At sa kasawi ang palad, doon niya nakuha yung rider na nagpatid sa ilang na lugar sa Caloocan, pero siya'y taga Malabon. Ay talaga hong maski ho siguro si Satanas sa mga oras na ito, galit na galit sa ginawa nitong tinamaan ng kulog na nanaksak na ito, mga kababayan. Anyway, sana ho ay mag-iingat tayo. Mag-iingat kayo mga sumasakay at mag-iingat din kayo mga nagpapasakay. At kung maaari rin nga naman ay yung ako pa rin lagi ko sinasabi ito, i-empower na ho natin uli ng mas matindi pa kung kakayanin yung mga barangay tanod at mga barangay bantay bayan. Bakit? Sapagkat ang kriminal, pag may nakita siyang maski barangay tanod dun sa lugar, na paikot-ikot nagbabantay at nagro-ronda, lalo na sa mga ilang na lugar at madilim na paligid, magdadalawang isip, partner, na gumawa ng masama ang sinumang kriminal. Iyan yung mga bantay bayan na yan, mga barangay tanod na yan. Lagi, matagal na natin sinasabi, empower nyo na yan, bigyan nyo ng sweldo, bigyan nyo ng sapat na kaalaman. Iyan ay false multiplier, bigyan ninyo rin ng sapat na kagamitan. At sa panahon pong ito, na hindi naman po talaga namang hindi mauukupan ng kapulisan lahat ng mga sulok-sulok lalo dito sa Metro Manila. Sino magbabantay sa ating mga kababayan? Lalo sa kalaghatian ng gabi at madaling araw na ang lahat po'y tulog na at ang mga umuuwi na lamang ay yung mga nagtatrabaho ng patas. Ewan ko kung hanggang kailan tayo magtitiis sa ganito, tinamaan ng lin. Babalik po kami ni Karen 601 Samantala. Sige. Mamigay muna tayo. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag darinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Klik-klik na! Do we have a winner na, partner? Mukhang meron. Mukhang positive naman, partner. At siya ay taga Cagayan de Oro. Ang lapit naman. Grabe naman yung pangalan. Grabe. Isang magandang bulaklak. Oh, Daffodil. yes. Daffodil ba yan, no? Bulaklak. Yeah, Ano it's ba a itsura ng bulaklak flower. ng daffodil? I-search natin. Yun ba yung dinadafuan? Dinadafuan ng mga deal? Ang ano bang kulay ng daffodil? Yan. Wow. Ay, maganda nga yung daffodil. Mukhang, yan ang favorite flower ng nanay at tatay niya. O baka yan ang unang-unang natanggap ni nanay kay tatay. Okay, ito na naman tayo Oo, di ba? Nanguhula na naman tayo kung saan galing ang pangalan. Kay nanay o kay tatay? Daff? O, yung gandang pangalan. Ganda. Hello, Miss Daffodil. Magandang hapon po. Hello po, ma'am. Hello po. Magandang hapon rin. Hello Hello po. po, ma'am. Hello po. Ano bang palayo mo, Daff? Anong palayo mo, Daff o Fodil? Daff. 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 Hi, Miss Daff. O, di ba? Ang Ang sosyal. lakas makamayaman. Makaalta. Daff. At bakit po Daffodil ang inyong pangalan? Sino po ang nagpangalan sa inyo niyan? Mama ko.
Mama mo. Tama ba? Ito. Sino tayo sa mananalo sa atin? Sige, sige. Ang aking hula, Ma'am Daph. Ang daffodil, ang paboritong bulaklak ng iyong mama. Tama o mali? Tama. Tama. Di ba? Oh. Tama din ba na nahihirapang regaluhan ng bulaklak na daffodil ang tatay mo dahil ang hirap hanapin ng bulaklak na yan? Iwan. Hindi naman daw. Marami po ba niyan sa Cagayan de Oro, ma'am? Ang daffodils? Ewan ko po, ma'am. Hindi pa. At dahil dyan, sa mga pangyayaring yan, hindi ka nanalo. Ay, ang sad naman. Joke lang. Ikaw naman. Nagbibiro lang po ang aking partner. Sige na. Pero kailangan medyo konting challenge. Hindi basta-basta, di ba? Sige, Ma'am sige. Daph. Ito ang ating question for the day para mauwi niyo po ang 500 pesos in GCash. Ma'am Daph, Ano ang paboritong bulaklak ng DCRH? meron ba? Kahit ako di ko alam eh. Meron ba tayong favorite na flower? Meron. Ano? Oo. Ha? Ano? Cauliflower? Ito si Joseph talaga. Sige, tanungin mo na. Hindi. Ito po yung totoong tanong, Ma'am Daph. Ano po ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas? At kaka-celebrate lang kahapon ng 87th year anniversary, Ma'am Daph. DZRH. Tama, Yan. DZRH. Thank you, Daph. 500 pesos GCash. Sa'yo na po, Ma'am Daph. Congratulations. Thank you po. Alright, Dafa. Sana dumami pa ang iyong mga bulaklak. Mamulaklak ka pa ng mas mabango. Thank you, Daf. Thank you. Si Congrats. Daffodil Ng Oblios ka ng Cagayan Cagayan de de Oro. Oro. Oh, Ayan na po ang layo, ating winner. 605. Babalik kami. Ako si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyong. Balansyado. This time check